Sumigaw, humanda, isa pa, yung mas malakas sa Panginoon. Sumigaw, humanda, hallelujah, pinakamalakas. Sumigaw, humanda, woo! Hello mga kapatid, welcome back to our Sunday highlights where we give you the core message of Pastor Phil's preached earlier in a short and quick manner. And this is Mary. With me right now is Sister Roxanne who will answer 3 questions for us today. So Sister Roxanne, say hi and are you ready to answer? Hi, yes, I'm so ready. Great! Let's begin. So para sa unang question natin, Sister Roxanne, earlier we talked about when God sneaks silent, a very, very interesting topic, no? I think we all can relate to that because in our lives we've experienced some moments where God is silent to us, right? Now, naranasan mo na ba yung pakiramdam na parang iniwan ka ni Lord? Yung parang tahimik siya kahit todo iyak ka na sa panalangin? Yes, of course. So, bilang Kristiyano, darating talaga tayo sa point na ganun. Because we are not exempted sa mga ganung bagay. Kasi even si David nga, who was known to be the man after God's own heart, experienced that kind of pain, that kind of suffering, and have been through that kind of situation. Where mababasa natin yan sa Psalm 13, where sinabi niya, "How long, Lord? Will you forget me forever? How long will you hide your face from me?" And as Christian, personally, naranasan ko rin talaga ito na may mga time na hindi ko din mag-gets bakit kailangan natin dumaan sa pagsubok, kung bakit natin kailangan masaktan, kung bakit kailangan natin maging lonely sa mga pagkakataon na sinusubok natin. But bilang anak na tayo ng Diyos, bilang tinanggap na natin si Kristo, masakit man, mahirap man, but we have to remind ourselves that God is a faithful God. Tulad nga ng sinabi niya sa Isaiah 55 verses 8 to 9, that my thoughts are higher than your thoughts. Okay? So, kung paano yung langit ay mas mataas kaysa lupa, gayon din ang aking kaparaanan kaysa sa atin ay higit ang Panginoon. Kaya, matuto tayo magtiwala sa Diyos. Amen. Praise the Lord. So talagang kailangan natin magtiwala sa Diyos regardless if God is silent or not. Because sabi nga, faithful is He that called you. So no matter what, if He was faithful from Abraham to Moses to Jacob to Elijah and even sa mga apostles, we know that He's faithful as well to us because God is the same as yesterday, today, and forever. Praise the Lord. So, Sister Roxanne, para sa ating ikalawang katanungan, kapag parang walang sagot si Lord sa mga dasal mo, lalayo ka ba o mas lalo mo siyang lalapitan? So, alam naman natin talaga yung sagot dyan. Of course, we have to seek the Lord more kapag tayo ay nakakaranas ng pagsubukan. And talagang darating yung time din mga kapatid na kahit nananalangin tayo, feeling natin ang layo-layo ni Lord, yung feeling natin hindi niya tayo napapakinggan, and feeling natin nag-iisa tayo sa buhay. But tulad nga ng sinabi ko kanina, we have to remind ourselves that our God is a faithful God and He will never do something that will harm us, okay? Because He has plans for us, plans to prosper us, tulad ng sinabi niya sa Jeremiah 29:11. So, kapag dumarating yung time na parang pakiramdam natin silent si Lord, palagi natin aalalahanin yung mga sinasabi niya sa Bible na hindi na tayo pababayaan, na may mga pagkakataon. Ang ganda nga nung sinabi ni Pastor sa message niya kanina, that God's silence doesn't mean that He is absent or unconcerned. But it is an invitation for us to deepen our faith and to seek Him more diligently through prayer and trust in His timing. Kasi mga kapatid, kapag palagi nga naman natin nararamdaman yung pagtugon ni Lord, pag palagi tayong abundant, hindi natin ma-test yung faith natin kasi confident tayo na meron tayong mga ganito ganyan, meron tayong pangangailangan natin. So there really are times na yung mga kapagsubukan is nagiging blessing sa atin kasi ayun yung way ni Lord para tayo
tayo ay lumago. So, it is an invitation para mas lumago tayo sa ating faith sa Panginoon. And kapag tayo ay nakakaranas ng gano'n, huwag natin itong ititik na pinabayaan na tayo ni Lord. But rather, palagi nating iisipin na ito yung opportunity ko para matutong mag-fully surrender kay Lord. Kasi kapag doon sitwasyon, it will leave you no choice but to fully surrender to God. Kapag hindi mo na alam kung ano gagawin, magtitiwala tayo sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. And isa yun talaga sa nagustuhan ko. I couldn't agree more, no, when Pastor Phil said that even though he seems silent, even though he's really not, he never is absent. No, sobrang comforting nung thought na yun. And also, nung hindi pa tayo Christian, no, tampo pa tayo. Yes. And that's one thing, no, kapag malapit ka kay Lord, binabago niya yung perspective mo. Yes. Talagang, instead na matampo ka, kasi naman tayo, di ba? Lalo na nung bata tayo. And we question that, Lord, bakit naman kailangan mangyari ito? Pero ngayon, Totoo. na pinagod tayo ng Panginoon, Lord, salamat po kasi binibigyan mo ko ng pagsubok. At alam ko na pinapalago mo ko. At nakikita mo na ako ay tunay na Christian. Exactly. And you know what? I love it. I love to think about being in a trial is sometimes yung plot twist. Sobrang unexpected. I mean, it's not easy. It's really hard. Like, testing of faith talagang papaiyakin ka, no? Pero pag nakita mo yung plot twist, woo, what a God. Lalo na pag naranasan mo yung time na wala ka talagang choice, hindi Lord, ikaw na yung bahala kasi hindi na natin alam yung gagawin, pero makikita natin yung kapangyarihan ni Lord kapag hindi tayo sumuko sa Kanya. Talagang ma-amaze ka kahit na ikaw ay Kristiyano na. Hindi mo maiiwasang ma-amaze sa power ni Lord kung paano siyang mag-work, kung paano siyang gumawa ng way when there seems to be no way. Amen. Praise the Lord. To God be the glory. And, Sister Rax, para sa ating question number 3. Yes. Paano ka mag-react kapag parang hindi tugma ang plano ni Lord sa gusto mo? Mawawalan ka ba ng pag-asa o pipiliin mong magtiwala ka rin? Amen. So, we know that we all know the answer to that. Of course, kailangan natin mas magtiwala sa Panginoon because losing hope should not be something na palagi natin gagawin mga kapatid. And losing hope should actually not be an option, di ba? Kasi kung tayo ay tunay na Kristiyano, hindi dapat tayo nawawalan ng pag-asa. So may mga time man na nangihina tayo, of course, kasi mahirap naman talaga kapag sinusubo ka na. And even when there are times that we feel hopeless, let us find hope sa salita ng Panginoon. Kasi alam niyo mga kapatid, kung hindi man tugma yung plano mo sa plano ni Lord, malamang mas maganda yung plano ng Diyos sa atin. Kasi nga, palagi natin tandaan yung sinabi niya nga ulit sa Isaiah, na greater yung way niya. At Jeremiah 29:11 napakaganda. For I know the plans that I have for you, plans to prosper you and to give you hope and a future. So when we say future, it is the abundance. Hindi lang yan sa material na bagay, but most importantly, yung spiritual natin, di ba? Kasi ayun naman yung mas mahalaga at yung pinakamahalaga na maging abundant sa atin. Kasi kapag sinip nga natin si Lord, seek you first, all these things will be added unto us. Basta maging tapat tayo sa Panginoon. And again, hindi dapat tayo nawawalan ng pag-asa kahit minsan nakakalungkot. Palagi natin isip si Lord. Kasi kapag may mga time na na-silent siya, ito nga yung invitation sa atin at i-grab natin itong opportunity sa atin para tayo ay mas maging matatag sa ating pananampalataya. At tandaan natin sa Romans 8:28 that all things work together for those who love the Lord. Amen. Praise the Lord. And Sister Rax, may isa sa siguro maidadagdag pa natin sa mga verses na nasabi natin today is not one, but my favorite. You know my favorite. Yes. We know it's Ephesians 3:20. Glory to Him who can do more than we can imagine. Yes, amen. Exceedingly above our imagination. Kasi sabi mo kanina, di ba? Parang my thoughts are higher than your thoughts. And kung hindi man ayon sa plano ni Lord, remember, He can do a better story. He can write a better story,
beyond your imagination. Amen. Kasi nga tayong mga tao, may limitation yung kaya natin. So maybe yung plano natin is, eto lang. But yung Lord, walang limitation yung pag-iisip niya. So maybe yung plano niya is talagang beyond pa dun sa inaakala natin. Exactly. So, napakagandang discussion ng ating Sunday highlights. And hopefully, mga kapatid, no, we can be with you. You can be with us talaga in every Sunday because it's full of wisdom, lalo na pag si Lord ay nangungusap sa atin. So, last but not the least, sister, do you have any advice when God seems silent? Yes, amen. So, actually, as a Christian, talagang, alam mo ba yung time na bago pa lang ako sa pananampalataya? Isa sa mga prayer ko, Lord, nawa ko Panginoon, is maranasan ko kung paano ako umilos. Kasi noon, kapag nag-praise ako kay Lord, parang more on sa bibig ko lang lumalabas. Kasi hindi ko pa naranasan yung ganun klaseng hirap. But after years, and when I finally know the Lord more, nung mas naging malago ako bilang Kristiyano, alam mo mga kapatid, pinagpasalamat ko pa yung mga kapagsubukan na yun. Kasi through that, mas nakakapagpuri ako sa Panginoon kasi ako buhay na patotoo kung paano kumilos yung Panginoon. Ako yung nagiging buhay na testimony, living vessel ni Lord. Dahil kapag tayo ay nakaranas na ng pagmamahal ng Diyos, ng blessings niya, talagang magpapasalamat tayo sa Lord kasi we can freely serve Him. We can freely declare His faithfulness kasi ayun naman talaga yung dapat nating pagtuunan ng pansin, ayun dapat yung palagi natin ipag-pray kay Lord. Kaya mga kapatid, ngayon sa stand ko ngayon, talagang nagpapasalamat ako sa Lord kasi naranasan ko yung mga bagay na akala ko wala ng way, na minsan yung mga bagay na gusto kong mangyari, akala ko ayun na yun. Akala ko wala na siyang kaparaan. Pero that's when I learned to fully surrender to God. Ay, dun sa mga pagsubukan na yun, natuto ako na kung ano ba talaga yung meaning ng fully surrender kay Lord. Kasi noon, narinig ko lang siya, pero nung naranasan ko siya sa sarili ko, talagang sabi ko, Lord, totoo nga na gracious talaga ang Panginoon. And nakakaiyak na kapag when we look back and reflect to God's faithfulness, talagang hindi natin maiiwasan na magpasalamat sa Diyos because there really is a miracle to those who believe in God and to those who love the Lord. Hindi niya tayo bibiguin. Kailanman hindi tayo binigo ng Panginoon. Kaya ang advice ko sa mga viewers na as Christian, talagang when God seems silent, doon tayo mas maggulay-gulay sa salita ng Panginoon. Doon tayo mas magbigay ng time para mag-pray. Kasi alam nyo, tulad na nung kanta sa Waymaker, even when I don't see it, you are worthy. So kahit hindi man natin nararamdaman, hindi man natin nakikita, pero ang Diyos, palagi yan kumikilos behind the scene. So, mga kapatid, pagpatuloy talaga tayo kasi, again, we're not exempted to all the trials, to all the greatest storms sa buhay natin. Kasi even the apostles, the prophet, talagang meron silang naranasan. What more sa ating mga normal people? What more sa ating mga simpleng tao lang, di ba? So, again, our Father is gracious. So, i-grab na natin na tayo ay anak ng Diyos at palaging may victory sa lahat ng pagkakataon. Amen. Praise the Lord. Napakagandang mensahe at advice. And you guys, kanina pa po kami nag-iiyakan. Habang nagre-reflect kami dito sa aming napakinggan na When God Sings Silent. I hope you can watch the full video sa pag-scroll nyo po sa aming Facebook page. So, yun lamang po. Maraming salamat. And please check out the full message. No? Marami po kayong matututunan. And we'll see you again next time for our Sunday highlights.